Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng mga babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kaniyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kaniyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kaniya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Inaanyayahan po tayo sa ating ebanghelyo sa araw na ito na pagnilayan ang dalawang kilalang karakter sa banal na kasulatan, sina Marta at ang kapatid niyang si Maria. Sa tuwing naririnig po natin ang pangalang Marta at Maria, isang bagay ang unang pumapasok sa ating isipan at yan ay ang kanilang pagkakaiba. Kadalasan nating pinaghahambing at ipinagkukumpara ang isa't isa. Sa halimbawang ipinakita sa Ebanghelyo, si Maria or si Marta ay naging simbolo ng paglilingkod o tinatawag nating aktibong paraan ni Marta, habang si Maria naman ay naging simbolo ng pagninilay o yung tinatawag namang nating kontemplatibong paraan ni Maria. Malinaw nating narinig sa ating ebanghelyo, gustong-gusto ni Marta na maglingkod, ngunit
sa kaniyang pagkabalisang paraan ng paghihintay sa Panginoon. Siya ay nakapagdulot ng kaunting kaguluhan. Pagmasdan ninyo si Maria sa kaniyang simple at mapagkakatiwalaang paraan. Naghintay siya sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-upo ng maingat sa kaniyang paanan at pakikinig sa salita ng Panginoon. Mukhang alam talaga ni Maria ang gusto ng kaniyang guro, at yun ay ang tumabi at makinig sa kaniyang Panginoon. Karaniwan po ang interpretasyon na ibinibigay natin sa kwentong ito ay ang panalangin ay mas mahalaga kaysa paggawa. Yamang sinabi ni Jesus, pinili ni Maria ang mas mabuting bahagi. Subalit atin pong tatandaan, hindi ibig sabihin ni Jesus Nazareno na puro panalangin na lang ang ating gagawin at hindi na tayo kikilos o gagawa. Sa katunayan, nakatitiyak tayo na para kay Jesus, ang pag-ibig sa Diyos ay maaaring ipahayag sa pamamagitan ng parehong panalangin at paglilingkod sa kapwa. Kaya naman, hindi sinasabi ni Jesus Nazareno na ubusin natin ang lahat ng oras sa pamamagitan lamang ng pananalangin sa puntong napapabayaan na natin ang ating mga gawain at responsibilidad sa buhay. Ang kailangan natin, kombinasyon ng dalawa. Kailangan maging balanse. Kung tayo ay magiging kontento na lamang sa mga panalangin at pagninilay, mawawalang kabuluhan ang ibig sabihin ng pagkilos at paggawa. Sa kabilang banda naman, kung kontento na lamang tayo sa mga pagkilos at paggawa, ni walang anumang diwa ng panalangin at espiritualidad, mawawala naman ang ating pagkaugat sa Diyos. Kaya nga tayong mga Kristiyano, lalong-lalo na tayong mga Katoliko, naniniwala tayo sa kasabihang faith alone is dead. Dahil kung tayo'y mananampalataya at hindi naman tayo kikilos, mababaliwala ang pananampalataya. Kaya tayo ay naniniwala sa pananampalatayang may kaakaibat na pagkilos. Faith and good works. Hindi pwedeng nananalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sana makapasa po ako sa board exam. Ni hindi ka naman nagre-review. Ni hindi ka naman nag-aaral. Hindi mo rin naman pwedeng sabihin, Panginoon, pagkalooban niyo po ako ng bahay at lupa. Ni hindi ka nagtatrabaho. Ni hindi ka nagpapamalas ng kasigasan at pagsusumikap sa iyong buhay. Hindi mo rin naman pwedeng sabihin sa Panginoon, Panginoon, sana maabat ko po ang aking pangarap, samantalang nakaupo ka lang magdamag sa iyong bahay. Ito ang sinasabi nating kombinasyon ng pananampalataya at mabuting paggawa. Sinusuportahan natin ng tamang pagkilos ang ating panalangin dahil naniniwala tayo na ang lahat ng bagay ay biyayang galing sa Diyos. Tayo ay nagdarasal
dahil humihingi tayo ng bendisyon na sa ating paggawa, naway ito'y maging mabuti, ito'y maging tama, at ito ay maging nararapat. Kaya napakaganda ng ating ebanghelyo sa araw na ito sa paggunita natin ng Mahal na Birhen ng Rosaryo. Sinasabi dito na tayong mga Katoliko hindi lang basta nananalangin, kung hindi sa bawat nating panalangin at paghingi, sinusuportahan natin ito ng paggawa at pagkilos. Tulad ng buhay ni Maria, bagamat siya'y pinili at hinirang ng Diyos, bagamat siya ay sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi naman naupo na lang basta si Maria at hindi niya sinabing, ako ang hinirang ng Diyos at ako'y paglingkuran ninyo. Si Maria naging masipag. Si Maria tinupad ang kanyang responsibilidad bilang ina ni Jesus Nazareno. Si Maria kumilos at gumawa. Mga kapatid kay Kristo, may isang bagay na dapat nating tiyakin. Nasa trabaho o paggawa man tayo o nasa panalangin, dapat sikapin nating makasama lagi ang Panginoon. Kung mahahanap natin ang Diyos sa ating mga panalangin, tiyak yon, mahahanap din natin ang Diyos sa ating mga gawain. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.